Good afternoon, church. Ayan po, mapagpahalang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak na makita kayo muli. Ako ay nakatayo sa inyong harapan po dahil po sa biyaya ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon at sa ating mga elders, pastors, and to all the congregation na nandito, Panginoon, upang ibahagi ang napakagandang mensahe ng Panginoon sa hapon na ito. Bago po ang lahat, nung nakaraang linggo, ang mensahe sa atin ng Panginoon na binahagi ni Pastor Doms ay patungkol sa rubber band faith, na kung saan sa pananampalataya na hindi nababanat o hindi na-stretch, ito'y walang halaga. Ang ating pananampalataya, patuloy tulad ng isang rubber band, na kapag ito'y nababanat, mas lalong nagagamit. Church, listen. No matter how small your faith, God wants you to stretch out your faith. Sa araw na ito, mga kapatid, mayroong maganda at panibagong mensahe ang ating Panginoon. Bago po ang lahat, inaanyahan ko po ang lahat, tayo po'y muna manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa nandito. Right now, Panginoon, kung ano man, Panginoon, ang mga ginagawa ng kaaway, Panginoon, Lord, we rebuke it in the name of Jesus Christ. Lord, sa araw na ito, Panginoon, ang gusto lang namin marinig, Panginoon, ay yung boses mo. Makapag-focus sa'yo at makapag-worship sa'yo, Panginoon. Right now, Panginoon, tulungan niyo po kami sa araw na ito, malaman at maunawaan ang iyong salita. Gamitin niyo po kami, ang iyong lingkod, Panginoon, na maibahagi ang iyong salita. In the name of Jesus Christ, Amen. Alam niyo po, sa Bible may isang story. Di ko po alam kung familiar po kayo dito sa story na ito, na si Jesus ay lumakad sa tubig at kung saan ay si Peter ay pinapunta niya rin sa tubig upang lumakad. Bago mangyari na maglakad si Jesus sa tubig, sila po ay galing sa mission. Sila po ay nagpagaling ng mga may sakit, nagpakain ng mga tao. Alam niyo po, yung mga tao na pinakain po nila ay 5,000 po yun. 5,000 tao na hindi pa kasama dito yung mga babae at mga bata. Pero, alam niyo po kung ano yung ginamit nila? Dalawang tinapay, tsaka ano po? Ay, limang isda. Test ko lang, baka hindi niyo pa alam eh. Very good, very good. Alam niyo po, ganun po katindi ang Panginoon natin. Na kahit na imposible dahil sa pananampalataya nila, pinarami nila yung kakonti. Pinauna ni Jesus ang mga disciple na pumunta sa kabilang ibayo. Nang kinagabihan, may malakas na bagyo na dumating. Ang mga disciples, alam nyo, familiar po sila sa mga bagyo. Alam nila kung mahina ito, alam nila kung hindi mahina ito. Kaya nilang iano. Alam nyo po kung bakit? Karamihan po sa mga disciples ay mangingisda. Nung gabing yon, nakita ng mga disipulo na may isang taong nakalutang sa tubig. Sa tingin nyo po kaya, pag nakakita kayo ng tao na nakasa ibabaw, ano kayo magiging reaction nyo? Multo! Ayan. So, kung makikita po natin, ang kakakita nila doon is parang nirecognize nila kaagad na isang multo. Nung nakita ni Peter si Jesus, naglakas ng loob si Peter na sabihin kay Jesus, kung kayo nga po, yan, Jesus, hayaan niyo po akong lumakad sa tubig at lumapit sa inyo. Sa tingin niyo po, bakit kaya si Peter lang ang may, sa dami ng mga disciple na nasa bangka, bakit si Peter lang ang may nais na lumakad sa tubig at pumunta kay Jesus? Alam niyo kung bakit? Si Peter may pananampalataya na gusto niya lumakad kay Jesus, lumapit kay Jesus. Pero, dito nawala ang focus niya dahil sa malakas na alon at malakas na hangin. At dahil na-distract siya at nawala ang focus niya kay Jesus, ano nangyari sa kanya? Siya po ay lumubog. Nakita din natin na hindi siya pinabayaan ni Jesus. Anong unang response ni Peter? Lord, save me. Ganun din po sa buhay natin. If you feel na down ka na,
If you feel nagkamali ka at nawala yung focus mo kay Jesus, our response is, Lord, save me. Wala tayong kakayanan na iligtas ang sarili natin dahil ang tanging Panginoon lang makakapagligtas sa atin. Palakpan natin ang Panginoon. Sabi sa Matthew, alam niyo po, may konting napagsabihan po dito si Peter eh. Sabi niya sa Matthew 14:31, "You of little faith, why did you doubt?" Alam niyo po, kung tayo po ay mananampalataya na, kung tayo po ay sinabi natin sa Panginoon, Lord, may pananampalataya ako, magtitiwala ako sa iyo, lakaran na natin to. Lakaran na natin to na may pananampalataya with confidence na kahit anong distraction, kahit anong gulo sa paligid natin, we have confidence na may alam natin sa sarili natin na si Jesus ang nagpapalapit sa atin doon. Lalakaran natin na may pananampalataya. In Matthew 14:31, sabi niya, when they got in the boat, ito naman nakita natin dito. When they got in the boat, the wind ceased. When those in the boat worship Him and said, "Truly, you're the Son of God." Makita natin dito na pinatunayan ng Panginoon na Diyos siya. Na kaya niyang patigilin ang bagyo at hangin na nagdi-distract sa kanila. Ganun din po. Kung ano po yung distraction na pinagdadaanan nyo ngayon, kung ano po yung gumugulo sa isipan nyo, kayang patigilin ng Panginoon yan. And start worshiping God. Today's message is about trusting God with faith. Pagtitiwala sa Diyos ng may pananampalataya. Meron na po ba kayong mga notes? Nabigyan na po tayo lahat? Meron na po? Okay. Sa mga wala po pang notes, pwede po tayong humingi sa mga usher at willing po kayong bigyan nila upang masundan po natin ang napakagandang mensahe ng Panginoon sa hapon na ito. Our scriptures today is found in Matthew 14:22-33. Yan po yung story ni Peter na lumakad siya sa tubig at nawala yung kanyang focus at tinulungan siya ng Panginoon. So, alam niyo po, paano tayo magtitiwala ng may pananampalataya sa Diyos? How to trust God with faith. Paano po kaya? Number 1, allow yourself to hear the voice of Jesus. Nagtataka ang mga disciples at natatakot sila dahil hindi nila nakilala si Jesus at hindi nila alam ang kanilang mga gagawin. Bakit? Hindi normal na makita nila ng isang tao ay naglalakad sa tubig at nung time na yon ay may malakas na bagyo. Sabi sa verse 25, Jesus came toward them walking on the sea very early in the morning. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. "It's a ghost," they said, and they cried out in fear. Immediately Jesus spoke to them, "Have courage. It is I. Don't be afraid." Mahalaga na madinig natin ang boses ni Jesus. God wants you to know Him. He wants you to hear what He's saying to you so you can live according to the perfect plan He has for your life. Nanais ang Panginoon na masunod natin, yung marinig natin yung boses niya. Without the voice of God, without the voice of Jesus, the voice of fear, doubt, and discouragement will drown you. Lulunurin ka niyan. That is the lies of the enemy. Kapag hindi mo naririnig ang boses ng Panginoon, ang tanging maririnig mo, puro katatakutan, magdududa ka, madi-discourage ka, at hindi mo na alam na lulunod ka na. Mahalaga na madinig natin to, no? Upang mas malakaran natin yung napakagandang plano ng Panginoon sa ating buhay. You will never understand everything God is doing or saying, but you can learn to trust Him in all circumstances by knowing that He is always trustworthy. Alam niyo po, nung ako po ay nag-aaral magmaneho, ang nagtuturo po sa akin nito ay ang aking poging Papa Alex. Yeah. Yung Papa Alex ko, alam po, may mga, primera, segunda, tercera. Yung una, hindi ko pa naiintindihan eh. Tapos, bilisan mo. Eh, siyempre ako natataranta. Hindi ko alam kung ano yung ibig niya sabihin. Pero, alam niyo po, naunawaan ko na magtiwala. Naunawaan ko na yung sinasabi niya sa akin ay makakabuti sa akin. And ngayon po, by God's grace po, no, marunong na po ako magmaneho. Ayan.
primera, segunda, alam mo, mabilis mo si Papa eh. Pero nung nag-aaral kami sa SOM, kami po ay naka-break po sa SOM. Si Brother Mel, ako, alam niyo po, kami po ay nag-aaral sa SOM upang matrain. Alam niyo po, si Pastor Doms, ang pinakapoging pastor doon, nagtuturo sa amin. Kaya palakpakan na wala si Pastor Doms. Alam niyo po, si Pastor Doms, very hands-on po talaga yan siya. Pag alam niya na dapat mo itong malaman, ituturo niya sa iyo. Hindi siya madamot sa knowledge. Alam niyo po, very hands-on siya. Alam niyo po, nung time na nag-aaral kami doon ni Brother Mel, hindi ko maintindihan yung mga sinasabi ni Pastor Doms about, pag nag-preach ka, dapat ganito, reading through the title. Dapat, sentence, ano tawag dito? Transition sentence. Mga ganon. Yung mga ganon, di ba? Pero alam nyo, guys, sa biyaya po ng Panginoon, natuto naman po tayo doon. Kaya alam nyo po, kung gusto nyo po, kayo po ay nais na matuto at nais mag-improve ang yung leadership at matuto pa, mag-enroll na. SOM is open now. Alam niyo po, marami po tayong matutunan doon. Ang SOM po, hindi po ito para sa mga magpapastor lang. Hindi po ito para sa mga katulad namin na parang ano lang. Hindi po. Ang mga facilitators po natin napakagaling po. Ay Pastor Doms, si Pastor Doms, Pastor Alex, tapos yung aking my loves. Yeah. Alam niyo po, nung time na yun na tinuturuan po ako ni Pastor Doms, hindi ko po naunawaan yung po yun. No? Pero sa biyaya po ng Panginoon, nandito po ako sa inyong harapan. Binabahagi po ang napakagandang mensahe ng Panginoon. Ganon din po, nung ako po ay hindi ko maunawaan yung sinasabi ni Mama Weng dati sa akin, wag ka muna magsusyota wag ka munang maglalande, wag kang tatanga-tanga. Sabi niya sa akin, pero alam niyo po, hindi ko maunawaan yun. Pero alam niyo po sa biyaya po ng Panginoon, naunawaan ko yun. Alam niyo po kung bakit? Dahil meron na akong may loves. Na kailangan mo hindi pumasok sa relationship na sa maling oras, maling panahon. Ang kailangan mo, antayin mo yung perfect timing ng Panginoon. Amen, 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 amen. Kaya kahit hindi natin nauunawaan ang sinasabi ng Panginoon, magtiwala pa din tayo. Amen po ba? Minsan hindi po talaga natin mauunawaan kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Pero tandaan po natin, makinig lang po tayo. Allow ourselves to hear the voice of Jesus. We need to be able to hear God's bring peace, bring breakthrough, solution into our circumstances and challenges for ourselves and those around us. Kaya nga, takot na takot ang mga disciples, pero ang sabi ni Jesus sa kanila, anong sabi sa kanila? Immediately, Jesus spoke to them. Have courage, it is I. Don't be afraid. Jesus telling you right now, ano man ang mga pinagdadaanan mo ngayon, hear the voice of Jesus. Have courage, it is I. Don't be afraid. Sabay-sabay po tayo. Have courage. Don't be afraid. Amen po ba? Amen. Hindi ko man po alam yung mga pinagdadaanan nyo ngayon. Maaring takot na takot po kayo kay Judith ngayon, no? Judith sa Meralco, Judith sa Maynilad. Marami. Di ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan nyo, but gustong sabihin ng Panginoon sa inyo ngayon, have courage, it is I, don't be afraid. Hindi ko po sinabi yan, si Jesus po nagsabi niyan. Nung ako po ay pauwi na dito sa Pinas, alam niyo po, marami akong nadidinig na, bakit ka pauwi ng Pilipinas? Bakit? Anong gagawin mo doon? Hindi mo kikitain yung pera na kinikita mo dito sa Korea kaysa sa Pinas. Pero alam niyo po, I ask God, no? Lord, ano yung word niyo sa akin? Ano yung pangahawakan ko? Gusto ko maging malinaw kung ano yung sasabihin sa akin ng Panginoon. Ito yung pinanghawakan ko ng salita niya. Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Don't be terrified or afraid of them. For the Lord your God is the one who will go with you. He will not leave you or abandon you. Alam niyo, totoo po yung pangako na yan. Nagbigay ng word si Lord sa akin na yan ang pinanghinawakan ko. Dahil kung hindi niya ako binigyan,
ng pangahawakan ko, sigurado wala po ako dito. Naging malinaw yung boses niya sa akin. Kaya nga po ngayon, sa biyaya po ng Panginoon, nandito po ako sa inyong harapan. Tandaan natin po ito, no? He will not leave you alone. He will not abandon you. Now you will walk in victory. When you hear the voice of Jesus, you will walk in God's best plan for your life. Alam niyo po, yan po yung totoo. Na kapag narinig natin yung boses ng Panginoon sa atin, mas nagiging malinaw sa atin at mas nalalakaran natin yung plano niya sa buhay natin. Ngayon, may pinagsisihan ba ako nang umuwi ako dito sa Pilipinas? Wala. Bakit? Marami man akong kinikita nung ako yung nasa Korea pa. Pero mas marami namang kaluluwa na naliligtas dito. Dahil po sa gawain at pagtutulungan po natin. Alam niyo po, wala pa akong pinagsisihan, hindi ako nagsisi. Bakit? Kasi ito yung kalooban ng Panginoon. Ito yung sinabi niya sa akin. Ito yung gusto niyang lakaran ko. And ngayon, nalalakaran ko yung best plan na nilaan niya sa buhay ko. In this time, ano-ano mga hadlang upang hindi natin nadidinig si Lord? Ano po kaya yon? Busy ako sa work ko. Ang daming mga nagsasabi, kapag nagkatrabaho, parang bula, bigla na lang nawawala. Kaya nga guys, tandaan natin, na kahit na gaano tayo kabisi, maglaan tayo ng oras sa Panginoon upang madinig natin ang boses niya. Bakit di natin naririnig? Si Lord, busy ako sa school ko. Kaya Philip, ang dami kong kailangan tapusin na assignment, kailangan ko mag-review, kailangan ko mag-practice sa school, kailangan ko umattend ng practice, sumayaw-sayaw, something na etc. Pero, tandaan natin to, maglaan pa rin tayo ng oras sa Panginoon. Busy ako sa business ko. Kaya Philip, hindi mo ako naiunawaan kasi busy ako sa business ko, ang dami kong pinapalakad, ang dami kong... Listen to the voice of God. Maglaan ng oras sa Panginoon. Busy ako sa cellphone ko. Pakikilabit mo na yung katabi mo. Umaya ka na mag-cellphone. Ayan. Umaya ka na mag-FB. Umaya ka na mag-FB. Alam nyo guys, ang cellphone sobrang powerful niyan. Pwede kanyang gamitin. Imbis na mag-focus ka kay Jesus, imbis na gusto mong marinig si Jesus, scroll hanggang naubos na yung oras mo at nawalan ka na ng oras sa Panginoon. Ano pa? Maglalaro ng ML. Ano pa yung lalaro natin? COD. Ayan. Marami pa ang mga laro na pinaglalaroan nyo, pero hindi nyo alam kayo na yung pinaglalaroan. Amen po ba? Kaya maging maingat. Alamin natin kung ano yung makaka-help sa atin at alamin natin kung ano yung priority natin. Ang priority natin, guys, is to listen to the voice of God. Kami magkakapatid, no? Alam nyo po, ako po yung nandun sa Korea, si Jay nasa Davao, nag-aaral, si Axel, sa Parañaque, kasama ng mga magulang namin. Pero, kahit nagaano kami ka-busy, kahit nakagaano kami, marami mga ginagawa, naglalaan kami ng oras. Bakit? Kami mga magkakapatid, may relationship kami. Na hindi pwede na mawala yung quality time namin. Ganun din, kahit na gaano tayo kabisi, kahit gaano karami yung ginagawa mo, maglaan pa rin tayo ng oras sa Panginoon. Bakit? Kasi may relationship tayo sa Panginoon. Para tayong, alam nyo po, ang tupa. Ang tupa po ay isang hayop na kung saan ay sa amo niya lang siya nakikinig. Kung sino po yung nag-aalaga sa kanya, yun lang ang kanyang susundin. Hindi po siya nakikinig kung kani-kanino. Kapag tinawag po siya ng kanyang amo, siya po ay lumalapit. Bakit? Alam niya yung boses ng kanyang amo. Alam niyo po, tayo rin po yun eh. Kapag tayo po ay may relationship sa Panginoon, alam po natin yung boses ng Panginoon. Alam natin kung ano yung sinasabi niya sa atin. Sabi niya nga sa John 10:27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Amen po? Kailan mo nadinig ang boses ni Jesus? Kailan ka nag-allow na, Lord,
Gusto kitang marinig. Kailan mo binuksan ang Bible mo? Kailan ka naging seryoso kausapin si Jesus? Kailan kayo huling nag-usap na masinsinan ng Panginoon at nasabi ang lahat ng laman ng puso mo? Nang iniyak mo, yung dala-dala mo, yung bigat na nararamdaman mo, nasabi mo kay Jesus. Paano tayo magtitiwala na may pananampalataya sa Diyos? How to trust God with faith? Allow yourself to focus on Jesus. Tinawag ni Jesus si Peter upang lumakad sa tubig. At nagtiwala si Peter na lumakad sa tubig. Habang naglalakad siya, may malakas na hangin na dumating at dahil sa malakas na hangin, ito yung naging dahilan upang matakot at naging dahilan ng pag-alis ng focus kay Jesus. At nung oras din yon, nagsimula na siyang lumubog. Sa verse 30 to 31, but when he saw the strength of the wind, he was afraid. In the beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand, caught hold of him, and said to him, you of little faith, why did you doubt? When you focus on Jesus, you will never sink into your problem. Na kahit anong problema mo yan, kahit anong matinding pinagdadaanan mo, alam niyo po si Doc Jazz may matinding pinagdaanan yan, sa amin na lang yan. Pero, yung problema na yon, hindi naging dahilan para lumubog siya. Yung problema na yon, naging dahilan para mas lalo mag-focus siya kay Jesus. Remember this, when we fail, He give us His hand and place us where we need to be. Tutulungan tayo ng Panginoon. Si Peter, pumalya po siya. Nakita po natin. Pumalya si Peter na wala yung focus niya kay Jesus. Bakit? Natakot siya. Nagkamali siya. Nakipagchismisan siya sa malakas na hangin. Pero ano nangyari? Nandun pa rin po. No? Nandun pa rin yung Panginoon upang hatakin siya. Hindi siya hinayaan ng Panginoon. Ang tanging response niya, Lord, save me. Kapatid, alam nyo, okay lang pong pumalya. Okay lang makaranas ng failure. Bangon lang ulit. Magsimula ka lang ulit and let the right hand of Jesus to recover you. Young people, maaring nawala yung focus mo kay Jesus. Maaring pumalya ka. Maaring may nagawa ka. And especially sa YA, YI, church, listen. Ano man yung kapalpakan na nagawa natin, keep focusing on Jesus. The right hand of Jesus will help you to recover. Magpapatuloy tayo sa biyaya ng Diyos at mas lalong magpo-focus kay Jesus. Hindi hadlang na ang maling nagawa mo noon para magpatuloy ka ngayon sa biyaya ng Panginoon. Ang mga tao walang focus kay Jesus, alam nyo, kunting problema, lubog. Kunting problema, suko. Kunting problema, lunod. Kayong mga taong nakapokus kay Jesus, alam nyo, nagtitiwala at nananampalataya sila kay Jesus. Hindi nalulubog sa problema basta-basta. Alam nilang tutulungan sila ni Jesus. Alam nila na tutulungan sila ng Jesus at iahon sila sa matinding pinagdadaanan nila. The faith is the willingness to rest anything for God for the sake of the gospel, for the sake of soul. Nung tayo po ay naghahanda sa BBS, pinuntahan po talaga natin yung bawat area po. Alam nyo po, para makasigurado tayo sa mga court na gagamitin natin. Ngunit, hindi po inaasahan na sa pangyayari nagaganapin sa Sampaloc. Alam niyo po, second day na ito, nagaganapin, pero biglang may aberya na nangyari. Ang court ay hindi na po pwede. Ang unang court, alam niyo po kung ano nangyari, may burol. Pero nag-try pa din po tayo na, alam niyo po, sige, another court, punta tayo doon. Pero hindi pa rin po pwede. Alam niyo po kung bakit? May tuli or medical mission. Alam niyo, marami po talaga nagpapatuli pag ganitong season eh.
Kay Summer. Alam niyo po, by God's grace, no, hindi nawala yung focus ng CC Teachers. Alam niyo po, ako po ay isa sa mga volunteers ng CC Teachers and nakita ko kung paano po maghanda ang CC Teachers. Focus na focus po talaga sila. And yung CC Teachers po, hindi po nawala yung focus kay Jesus. No? Kahit na hinampas sila ng malakas na alon ng pagsubok, nagsarado man yung pinto ng sampalok, ang naging puso pa din ng mga teachers, okay, sige, anong susunod nating gagawin? Lord, what's next? Yung pagtitiwala at pananampalataya nila, pinanghawakan talaga po nila yon. Imbis na mawala ang focus nila kay Jesus, mas lalo nagtiwala sila at nanampalataya na magpapatuloy ang gawain. Kaya ang ginawa ng CC Teachers at volunteers ay nagtulungan na puntahan ang bawat area dito sa ating Compressed Nearby Communities. Sa loob lamang ng alam niyo po ilang araw po nila tinrabaho, isang araw lang po nila tinrabaho. Ang BBS Day 2. Lahat ng areas po, alam niyo po kung ilan umabot? 15 areas. Alam niyo po, kung ang CC Teachers ay walang focus kay Jesus, madali po sila mag-give up. Sasabihin nila, wag na natin ituloy yan. I-reschedule na lang natin. Wag muna tayo mag-BBS ngayong sa Day 2. Hayaan natin na mag-antay sila. Hindi. Pinanghawakan pa rin nila yung pananampalataya nila. Nandun pa rin yung focus nila sa Panginoon. Naniwala sila na may gagawin ng Panginoon sa Day 2. Alam niyo po, nagtuloy po ang Day 2 BBS. Dito sa center at sa biyaya ng Panginoon po, 71 souls ang niligtas ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Every time that we fail afraid, remind ourselves to focus more on Jesus. Sabi po sa Hebrews 12:2, alam niyo po ito yung tinuturo sa atin po ni Pastor Alex, no? Sa Hebrews 12:2, keeping our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy that lay before Him, He endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. May ikita po natin dito, no? Palaging pinapaalala sa atin ng Panginoon na fix our eyes on Jesus. Na mag-focus tayo sa Kanya. Ang isang magnifying glass, ayan, ang isang magnifying glass, pag ginamit po natin at tinutok natin sa isang object, mas nakikita na natin na mas malaki at clear yung isang object. Alam niyo po, kapag tayo po ay nakafocus kay Jesus, mas nakikita natin na mas malaki yung plano niya sa buhay natin. Mas nakikita natin na mas clear yung plano niya sa buhay natin. Yeah, fix our eyes on Jesus. Ask God to help us to change our lives, face trials, and move forward with faith. Palagi nating tatandaan na magpapatuloy tayo sa ating pananampalataya na nakapokus kay Jesus. What is your position when the storm of life hits you? Ano yung position mo kung hahampasin ka ng bagyo? Are you focusing on Jesus? Patuloy ka pa rin ba magpo-focus kay Jesus kung ikaw po ay dumadaan sa matinding pagsubok? Are you willing to do extra mile for Jesus? Na handa mo ang lahat gawin para mag-focus na kay Jesus? When you focus on Jesus, you have confidence to walk in water. Paano tayo magtitiwala na may pananampalataya sa Diyos? How to trust God with faith? Allow ourselves to worship Jesus. Una, natakot si Peter dahil hindi sila makapaniwala na si Jesus ay naglalakad sa tubig. Habang naglalakad si Jesus, nakita nila ang kapangyarihan ni Jesus na kaya magpatigil ng malakas na alon at malakas na bagyo. Nung tumigil ang malakas na bagyo at alon, nakita natin dito, simula na silang mag-worship sa Panginoon. Sabi sa Matthew 14:30-33, when they got into the boat, the wind ceased. Then those in the boat worshiped Him and said, truly, you are the Son of God. We are reminded that our great God is full control where certain things are beyond our control. Wala tayong kapangyarihan na kontrolin ang buhay natin, pero ang Panginoon kaya niyang kontrolin ang buhay natin.
kahit na imposible. Worshiping together allows us to pull the reality of heaven into our lives and into our current situation. Yung tipong, Lord, mag-worship pa din ako sa iyo kahit anong sitwasyon ng buhay ko. Na kahit anong mangyari, Lord, nandito ako, handa ako mag-worship sa iyo. When we worship God, we allow Him to be the God of our lives, of our every situation. Na every situation, I allow you, Lord, to take your right position in my situation. Lord, sa'yo ito. Ikaw bahala dito. Ipakita mo ang kapangyarihan mo. Alam nyo, napakagaling ng Panginoon. Na pinapakita niya sa atin na huwag tayong dumepende sa ating kakayanan, sa ating resources, sa ating lakas. Dumepende tayo sa Kanya. Purihin natin siya, no? Worship is a part of our daily fellowship with God. Worship is our lifestyle. Amen po? Amen. Tandaan natin, no? Every time na dinedicate natin ang ating ginagawa kay Jesus, these are act of worship to Him. Hindi lang ito yung pagkanta o pag-awit. Ito ay yung araw-araw nating pamumuhay. Alam niyo po, kung ang worship po ay basihan lang po ng pagkanta at pag-awit, abalugi naman po ako doon. Buti na lang, thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil worship is not based on music. Thank you, Lord. Alam niyo po, nung time na chinat ko si Pastor Doms, baka pwede ako mag-add ng isang worship song. Sabi sa ni Philip, ikaw ba kakanta o si Alex? Nilinaw ko na kagad kay Pas, si Alex po. Hindi po ako. Kasi mahirap na. Baka ako mapakanta dito at mahirap na at mapasabak ako dito. So, alam nyo, pero alam nyo guys, worship is not limited in music. Amen po? Ayun. Buti. Thank you, Lord, dahil worship is not limited in music, but all other forms we can worship God. Ayan. Habang nagdadrive po si Jay sa Sapote, pauwi na po siya sa amin. Siya po ay na-aksidente. Alam niyo po, yung bus at yung dala niyang adventure, binangga po siya ng bus. At nung time po na yon, ay syempre po nag-worry, medyo pero God remind us, no? God is control in every situation. And I worship God. Bakit? Kasi safe yung kapatid ko, safe yung driver. And alam niyo po, habang kinakausap ni Jay to, yung driver na to, nakita ni Jay sa mata na sobrang pagod na po talaga sa pagtatrabaho. Alam mo, wala na yung focus niya. So, parang inimpress ng Panginoon sa puso ni Jay na sharean mo siya ng gospel. Bahigian mo siya ng gospel. Alam niyo po, habang nag-share po sila, habang nag-share si Jay, kasi nag-ask si Jay sa group chat namin sa Three Kings, ay mag-share siya ng gospel. Habang sinasabi niya yun, I pray God, Lord, na makatagpo yung bus driver at matagpuan ka niya. And I thank God, no? Save si Jay mula sa aksidente. Save din si Kuya Driver mula sa aksidente. Save din sa internal death, meron siyang assurance of salvation. Lakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, I worship God. Si Kuya Driver, hinampas man siya ng problema, pero pinuntangahan sa kanya ng Panginoon na hindi siya pababayaan. Nung narinig ko yun, I worship God. I thank God. So even in hard situation, we can worship God. Kapatid, this is the right time na katulad po ni Kuya Driver, wala po siyang relationship sa Panginoong Hesus. Wala po siyang assurance of salvation. Wala po siyang kasiguraduhan kung saan siya mapupunta, kung siya po ay kung siya po ay mamamatay. Kung tatanungin po natin ang sarili natin, matagal na tayo nagsisimba, umattend tayo ng cell group, matagal tayo na nagbabasa ng Bible, pero tinanong na ba natin sa Panginoon, may relationship ba tayo sa Panginoon? Kilala ba natin ang Panginoong Hesus na Diyos na tagapagligtas? O kilala lang natin siya sa pangalan? Maaring
hindi ito aksidente kung bakit nandito tayo ngayon. Maaring hindi na natin sasayangin yung pagkakataon kung bakit narinig ni Kuya Driver yung salvation. Alam niyo po, maaring hindi mo pa nadidinig talaga yung boses ng Panginoon at hindi ka pa nakapag-focus sa Kanya at gusto mo mag-worship sa Kanya. Alam mo po, ang tanging paraan ay magkaroon po tayo ng relationship sa Kanya. Maniwala na si Jesus ang tagapagligtas natin at manampalataya sa Kanya at nabuhay siya muli. Nais mo po bang magtiwala at manampalataya kay Jesus? Alam niyo po, sabi po sa Romans 10:9-11, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumampalataya, maliligtas siya. Sapagkat sinabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Close your eyes and huwag mong istorbohin yung katabi mo. And this is the right time na makinig tayo sa boses ng Panginoon and to focus and to worship God. If you have doubt sa sarili mo, naligtas ka na talaga. If you have doubt sa sarili mo na hindi ka talaga naniwala kay Jesus, na siya ay yung tagapagligtas, ito yung pagkakataon na para tayo'y magtiwala at manampalataya kay Jesus. Kung wala ka pang assurance, inaanyayahan kita na ilagay mo ang iyong kamay sa puso. Pagpapakita na pagtanggap kay Jesus. Pagpapakita na, Lord, ako'y magtitiwala at mananampalataya sa iyo na ikaw po ang Diyos na buhay at tagapagligtas. Sa lahat na naglagay ng kanyang kamay sa kanyang puso, nais ko po na sabayin niyo po ako sa aking panalangin. Panginoong Hesus, ako po'y lumalapit sa iyo sa oras na ito nang may pagpakukumbaba. Nais ko po na magtiwala, manampalataya sa iyo, Jesus. Ako po ay lumalapit at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan na iyong binigay sa akin. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa iyong pagmamahal sa akin. Sa oras na ito, ikaw, Hesus, ang maghari sa aking puso, sa aking isipan. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Palakpan natin ang Panginoon. I have a good news. Dahil po kayo po ay sumabay sa aking panalangin at dahil po kayo ay naniwala at nanampalataya kay Jesus, I have a good news. Sabi po sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Dahil tinanggap niyo po si Jesus at naniwala at nanampalataya ka sa Kanya, ikaw po ay anak na ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Through worship, we celebrate God's presence and power. Now, we celebrate God's presence and power kung papaano na-save si Jay at na-save si Kuya Driver. Now, we celebrate God's power in this place because naniwala, nanampalataya kayo kay Jesus na si Jesus ang iyong tagapagligtas. Palakpakan natin ang Panginoon. I have a question. Are you worshiping God in your storm? Handa ka pa rin ba mag-worship sa Panginoon kapag dumating na ang matinding pagsubok sa buhay mo?
Can you be bold in worship na kahit na pinagtatawanan ka na ng kaibigan, ng kapitbahay, at ng mga katrabaho mo, mananatili ka pa rin ba mag-worship sa Panginoon? Are you willing to worship God no matter what happened? Na handa ka pa rin mag-worship sa Panginoon na kahit anong mangyari. Tandaan natin ito, mga kapatid. Trusting God with faith. Pagtitiwala sa Diyos ng may pananampalataya. How to trust God with faith? Number 1, allow yourself to hear the voice of Jesus. It's very important to hear the voice of Jesus in every situation in our life. Napakahalaga na madinig natin ang boses ng Panginoon. How to trust God with faith? Allow yourself to focus on Jesus. No matter what happened, keep focusing on Jesus. Ano man yung mga distraction na iyong nai-encounter sa buhay, focus lang kay Jesus. Fix our eyes on Jesus, sabi nga ni Pastor Alex. How to trust God with faith? Allow yourself to worship Jesus. Through worship, we celebrate God's presence and power. Palagi natin tatandaan, worship is not limited in music. Dahil lugi naman ako doon kung music lang. So, inaanyahan ko po ang music team na, mga kapatid, kung tayo po ay aawit ng worship na ito, allow ourselves. Church, inaanyahan ko rin po kayo na tumayo. When we worship God, allow ourselves to hear the voice of Jesus. Hayaan natin na madinig ang boses ng Panginoon. Mag-focus tayo sa Kanya. Huwag natin pakialaman yung mga katabi natin. Huwag natin hayaan na yung mga nangangalabit sa'yo. Huwag mong hayaan na madistract ka. When we worship God, allow natin yung sarili natin. Huwag mong limitahan yung sarili mo. Itaas mo yung kamay mo, yung dalawang mong kamay, habang kumakanta ka. And habang kumakanta ka, umawit ka ng galing sa iyong puso. Magpapakita lamang na, Lord, mananampalataya ako sa iyo. Bigyan mo ako ng pananampalataya upang mas malakaran ko at madinig ko ang boses mo at upang makapag-focus ako sa iyo at ma-worship kita ng todo. Huwag mong limitahan, kapatid. Mag-worship. We worship God. Raise our hand. Sing this song. Yes, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, dahil tinuruan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala na may pananampalataya. I pray, Panginoon, na sa bawat kapatiran na nandito, na mas lalong naisin na madinig ang iyong boses, Panginoon. Lord, we pray na anuman yung mga pinagdadaanan nila, Panginoon. Lord, we pray, tulungan niyo po kami na mas lalong mag-focus sa iyo, Jesus. Mas lalo namin bigyan ng importansya, Panginoon, na hindi kami madidistract anuman yung mga pagsubok na aming pinagdadaanan. And right now, Panginoon, magiging bold kami to worship you. And I thank God na pinatunayan niyo po kami. Pinatunayan niyo po sa buhay namin na ikaw lang po ang kailangan namin. Na magtitiwala at mananampalataya kami sa iyo, Jesus, ng buong puso. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa biyaya. Parangal at papuri ang binabalik